Naisipan nga ho ng mga associate leaders na yung sa Tagalog ang ating paghahanda ay may kinalaman sa pagpapahayag. Sino ba itong darating? Tayo ho ba'y nagagawa natin ito na yung paghahanda natin ay sinasabi natin ang darating ay ang Panginoong Hesus? Napakamakapangyarihan. Iba ang karanasan pagdating kay Hesus. Can we say that? Can we share to other people that God who is coming is a God who is so awesome and marvelous? Ang pangatlo na kaakibat ng paghahanda, mga kapatid, ay ang paggawa. Pag tayo ay naghahanda, meron na tayong ginagawa. Anong klaseng gawa? Pag tayo ay naghahanda, mga kapatid, ay atin hong ipinapakita yung atin hong iba't ibang kaparaanan ng atin hong pag-welcome. Dito sa awit, kung inyong papansin mga kapatid, isa sa mga paghahanda na binabanggit dito ay ang pagbibigay ng kapatawaran. Isa sa mga gawain dito ay yung pagbibigay ng kapayapaan. At dahil dito mga kapatid, ay yung gawa natin ay gawa ng paghahanda dahil alam natin na ito ang gusto ng Panginoon. At dito sa 2 Pedro, kanyang binabanggit mga kapatid, na kayong naghihintay. Ano ang ating gagawin? Kailangan hong gawin natin ang kalooban ng Diyos. Ang pangkalooban ng Panginoon ay mga bagay na kapagdadala po ng kaayusan ng buhay. Mga kapatid, anong klaseng paghahanda ngayon tayo? Anong klase ng paghahanda ang ating ginagawa? Aking panalangin na naway sa ating pagdiriwang ng Adbyento o paghahanda ay naroon ang kapahayagan na iniaayos natin ang mga daan. Gumagawa po tayo. Tayo ay nagsasalita at pinapahayag natin ano ang mangyayari sa pagdating ng ating dakilang Panginoon. Aming Diyos, Ikaw po mangusap sa amin sa sandali ito. Loobin mo ng puso namin ay tunay na maghanda. Hindi sapagkat ito isang tradisyon, hindi sapagkat ito isang nakagawian, kundi paghahanda, Panginoon, dahil Ikaw ang amin pong sasalubungin. Ikaw, Panginoon, sa pagitan ng anak na si Jesus ang aming pararanganan. Nawa, Panginoong Banal, ilagay sa puso namin na kami naghahanda, hindi para sa material na kalagayan, kundi naghahanda kami upang ang aming Panginoong Jesus ay dumating. Magbago ng buhay, magbuo ng isang relasyon, na pagdating ng aming Panginoon Kristo ay magbigay ng lalong higit na tibay ng pananampalataya at paglilingkod. Sa pangalan mo, Jesus, dalangin namin ito. Amen. Basahin natin lahat ang sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Yesu Kristo na anak na pagtutuloy niya. Panginoon natin, sa hiwaga ng Espiritu Santo ay ipinanganak ng Birheng Maria, naghirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing sa 7 araw, ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at naririto
Sinasalalakayan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan at buhay na walang hanggan. Amen. Pakinggan ninyo ngayon ang pag-aanyaya sa dulang ng Panginoon. Kayo na tunay at taimtim na nagsisisi ng inyong kasalanan at nagsisiibig sa inyong kapwa, ay nagnanasang magbagong buhay alinsunod sa mga kautusan ng Diyos at nagsisilakad mula ngayon sa Kanya, kabanalan na paraan, magsilapit na kayo na may pananampalataya at magsitanggap nitong banal na sakramento sa inyong kaaliwan at magsagawa ng abang pangumpisan sa Diyos na amang makapangyarihan sa lahat. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, lumalang ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao. Kinikilala po namin at itinatangi sa mga kasalanan at kasama ang sa tuwi-tuwi na ay aming nagagawa sa pag-iisip, sa pagsasalita at gawa laban sa iyong banal na kamahalan. Tunay na pinagsisisihan po namin at ikinalulumbay ng puso itong aming mga kamalian. Ang gunitain lamang ay nakapamamanglaw na sa amin. Maawa ka po sa amin, mahabaging Ama, alang-alang sa iyong anak at aming Panginoong Jesucristo, ay patawad mo nawa sa amin ang lahat naming nakaraan at ipagkaloob mo po mula ngayon at ay lagi kaming makapaglingkod at makapagbigay lugod sa iyo sa kabaguhan ng buhay, sa karangalan at kalwalhatian ng iyong pangalan, sa pamagitan ng Jesucristo aming Panginoon. Amen. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Tunay na marapat na matuwid ang aming katungkulan sa lahat ng oras at sa lahat ng dako. Kami ay magpasalamat sa iyo, O Panginoon. Banal na Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan. Laging pinupuri ka at sinasabi mong banal, banal, banal. Panginoong Diyos, ang mga langit at ang lupa ay puspos ng iyong kaluwalhatian. Amen. Ganoong gabing ipinagkanulo siya ay kumuha siya ng tinapay at na makapagpasalamat ay binahagi sa kanyang mga alagad na sinasabing, kumuha't kumain kayo. Ito ang aming katawan na binibigay para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kaya hindi naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang saro at mapagpasalamat ay binigay sa kanila na sinasabi, inumin ninyong lahat ito sapagkat itong aming dugo ng pangungtipan na nabubo para sa inyo at sa marami sa pagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Gawin niyo ito sa tuwing kayo sa pag-aalaala sa akin. Tayo'y manalangin. O mahabaging Panginoon, umudulog po kami sa iyong dunang na nagtitiwala hindi sa aming sariling katwiran kundi sa iyong mayaman at dakilang kawakan. Hindi nga po kami karapat-dapat na mamulot man lamang ng buko sa ilang iyong dulang, ngunit ikaw pa rin ang dating Panginoon na ang kawakan na hindi nagbabago. Kaya pagkaloob po, mapagbiyaya namin Panginoon na kami makabahagi sa sakramento ng anak na si Jesucristo upang kami nawa ay makalakad sa kabaguhan ng buhay, magsilagos sa kanyang wangis at mapagpatuloy ng tumatahan sa kanya
at siya naman sa amin. Amen. Sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan na inibigay para sa inyo. Kunin ng kanin ito sa pag-aalaala na si Kristo ay namatay para sa inyo at siya ay mag-iingat ng inyong kaluluwa at katawan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Sinabi ni Jesus, ito ang saro ng bagong tipan na aming dugo na nabubu para sa inyo. Inumin niyo ito sa pag-aalaala na si Kristo ay namatay para sa inyo at kayo'y magpasalamat. Amen. Ang dulang ay bukas para sa lahat. Gamitin po natin ang gitnang daanan sa pagpunta sa luhuran. At sa pagbalik po ay kapanig tayo upang ilagay ang ating mga ikapo